Naranasan mo na bang managinik na parang may gustong sabihin sa'yo? Yung tipong parang hindi lang siya basta-bastang panaginip? Kasi ngayon, bubuksan natin ang dalawang panaginip ng isang speaker na si Narciso Olalo. Para sa kanya, ito raw ay parang mga modernong pabula, mga kwentong puno ng aral na saktong-sakto sa buhay natin ngayon. Isipin niyo to ha, naglalakad ka sa dagat, ang kalmado, pero bawat hakbang mo, kailangan mong mag-ingat dahil sa mga nakatagong panganib sa ilalim. Dito mismo sa linyang to magsisimula ang paghimay natin sa isang paglalakbay na, grabe, puno ng simbolismo. Paano nga ba natin haharapin yung mga tinik sa sarili nating buhay? So, para di tayo maligaw sa kwento, heto ang magiging guide natin. Una, titingnan natin kung paano nagiging parang pabula ang mga panaginip. Tapos, sisilipin natin yung idea na ang buhay ay isang mapanganib na laro at yung iba't ibang mukha ng kasalanan. After nyan, aalamin natin kung may paraan ba para makalakad sa gitna ng mga tinik at sa huli, pag-uusapan natin ang kalayaan natin at yung huling pagpili. Okay, unahin natin yung pinakakonsepto. Paano ba nagiging parabola ang isang panaginip? Kasi para kay Narciso Olalo, yung mga panaginip niya, hindi lang yun basta gawa ng isip niya. Para sa kanya, mga banal na mensahe yun na may sobrang lalim na kahulugan para sa buhay natin ngayon. So, linawin lang natin ha. Hindi natin to titingnan bilang mga literal na pangyayari. Ang pag-unawa natin dito ay parang pagbabasa ng isang tula o isang makahulugang kwento. Hinahanap natin yung mas malalim na mensahe sa likod ng mga simbolong ginamit. Ngayong malinaw na yung lente natin, pasukin na natin yung unang panaginip. Dito, ang buong buhay daw natin inihahalin tulad sa isang laro. Isang sugal kung saan napakalaki ang nakataya. Okay, so sa gitna ng panaginip na to, may isang laro. Ang tawag, Kara Cruz. Simple lang to, promise. 3 barya, ihahagis mo. Pag pare-parehong heads, yun yung kara. Pag pare-parehong tails, cruise naman. Pero dito mismo sa simpleng larong to, magsisimula ang isang napakalalim na aral. At dito napapasok yung pinakapuso ng kwento sa panaginip. May 2 klase ng manlalaro. Yung kalaban, habang lumalaki ang pustahan, nagsisimula na siyang mandaya para sa pera. Pero yung speaker, kahit gaano kalaki yung taya, patas pa rin siyang maglaro. Ang laban dito, pandaraya versus integridad. At ayun na nga, di na pinaligoy-ligoy pa ng speaker. Para sa kanya, sobrang linaw ng mensahe. Ang buhay, parang sugal. At ito'y isang direktang paaalala laban sa panlalamang sa kapwa, laban sa korupsyon, lalo na kapag pera na ang pinag-uusapan. Sige, mula sa laro ng sugal, lipat naman tayo sa ikalawang panaginip. Kung yung una ay tungkol sa kung paano tayo dapat mabuhay, etong pangalawa naman, tungkol sa lugar kung saan tayo nabubuhay, isang mundong mapanganib at, well, puno ng tinik. Ang pinakaimahe dito sa ikalawang panaginip ay yung paglalakad sa isang dagat na punong-puno ng tuyom o sea urchin. Napaka-visual, di ba? Ramdam mo agad yung panganib. Pero ano ba talagang sinisimbolo ng mga nakatagong tinik na yan na pwedeng makasakit sa'yo anumang oras? At ayon sa speaker, ang mga tuyom na yan ay kumakatawan sa kasalanan. Ang nakakagulat dito ay kung gaano kalawak yung definisyon niya ng kasalanan. Hindi lang ito tungkol sa pananakit sa kapwa-tao. Kasama rito ang anumang bagay na nakakasakit sa damdamin ng Diyos, ng mga hayop, at oo, maging ng kalikasan. At para hindi lang yan basta konsepto, ginawa niyang napakatotoo. Yung mga tinik daw, ito yung mga bagay tulad ng pagtatapon ng basura sa ilog, illegal logging, korupsyon, pagbibenta ng boto, panluloko sa kapwa, lahat yan para sa kanya ay mga tinik na kailangan nating iwasan. So, heto yung tanong, kung ang mundo natin ay isang dagat na puno ng tinik, paano tayo makakatawid ng hindi nasasaktan? May pag-asa pa ba? Well, ayon sa panaginip ng speaker, meron daw paraan. Dito, may isa pang metapora, ang lambat. Ang mundo raw ay parang isang malaking lambat at tayong lahat nasa loob. Ang mas malala, ang hinuhuli natin sa loob ng lambat ay mga isdang sumisimbolo sa mga mali nating paniniwala. Kumbaga, tayo rin mismo ang kumukulong sa sarili natin. At ito na yung pinakasusi sa lahat. Sabi ng speaker, nakalakad daw siya sa gitna ng lahat ng tinik, pero hindi siya nasaktan. Paano? Hindi dahil inalis siya sa dagat, kundi dahil nagkaroon siya ng mas mataas na kamalayan, yung tipong nararamdaman mo kung nasaan yung panganib kahit hindi mo pa ito nakikita.
So paano nagkakaroon ng ganyang kamalayan? Dito ngayon papasok yung 3 susi raw para sa kaligtasan. Una, tunay na pagbabago. Pangalawa, taos-pusong pagsisisi. At pangatlo, lubos na paniniwala. Ang pinakaimportante raw sa pagsisisi, hindi lang yung basta pagsasabi ng sorry. Ito raw yung matibay na desisyon na hindi mo na uulitin pa yung kasalanang yon, kailanman. At yung mismong desisyon na yan, yung desisyong hindi na umulit pa, ang magdadala sa atin sa pinakahuling punto ng speaker. Ang ating kalayaan sa pagpili at ang walang hanggang resulta na kasama nito. Ang punto niya, binigyan tayo ng kalayaan, may free will tayo. Sa pananaw na ito, yun ang pinakasentro ng lahat. Kumbaga, tayo ang may hawak ng manibela. Nasa sa atin kung saang direksyon natin dadali ng buhay natin. Kaya ang pinaka-bottom line ay ito. Ayon sa kanya, hindi isang malaking desisyon lang ang magtatakda ng ating kapalaran. Ito yung kabuuan ng mga maliliit nating desisyon araw-araw. Bawat isa sa mga yon ay isang hakbang. Isang hakbang papalapit sa paraiso o isang hakbang palubog sa impyerno. At sa huli, ibinabalik niya ang lahat sa atin. Ang mensahe niya ay tungkol sa personal na pananagutan. Na ang ating kaligtasan, yung ating huling destinasyon, grabe no, nasa sarili nating mga kamay. Kaya iiwan namin kayo sa tanong na ito para pagnilayan. Kung ang mundo nga ay isang dagat na puno ng mga tinik, mga tukso, mga hamon at mga kasalanan, paano mo ba nilalakbay ang sayo? Salamat sa pagsama sa amin sa paghimay na ito. Hanggang sa susunod!